Hey mga ka-rider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang motor ng Honda, ang RS125 Fi, at ating alamin kung ano ang meron sa motor na ito at sulit nga ba itong bilhin ngayong 2024. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Mr. L Vlog TV, gumagawa ng mga motorcycle review, at kung gusto mo ng ganitong content ay maaari kang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa mga videos ko, at maraming salamat at simulan na natin. Ang Honda RS125 ay unang inilabas bilang bahagi ng RS series sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2000s. Nagsimula ito bilang simpleng underbone motorcycle na kilala sa tibay, pagiging matipid sa gasolina, at madaling gamitin sa araw-araw na transportasyon. Noong 2018, inilabas ng Honda ang RS125 Fi sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang kampanya para isulong ang teknolohiya ng fuel injection. Ang Fi ay nagbibigay ng mas mahusay na fuel efficiency, mas malinis na emissions, at mas tahimik na pag-andar ng makina kumpara sa mga tradisyonal na carbureted engines. Maliban sa teknolohiya ng Fi, nagkaroon din ng iba pang mga update sa disenyo, tulad ng mas modernong headlight, instrument panel, at body design upang mas maging kaakit-akit sa mga younger generation riders. Kilala rin ito sa pagiging madali i-maintain, at popular ito sa mga commuter dahil sa abot-kayang presyo at pagiging maaasahan. Ngayon, ating alamin kung ano ang specs and features sa motor na ito kung balak mo bumili. Ang engine type nito ay 4-stroke, single overhead cam, SOHC, air-cooled at may engine displacement na 125cc. Ang bore at stroke naman nito ay 52.4 by 57.9 mm at kaya naman mag-produce ang makina sa maximum power na aabot sa 7.09 kW or 9.59 horsepower, at 7,500 revolutions per minute. May maximum torque naman na aabot sa 9.55 Nm at 6,500 revolutions per minute, at may fuel system na fuel injection PGM-FI ni Honda. May transmission na 4-speed manual constant mesh. Pagdating naman sa starter system ay may kickstart and electric start ito. Ang kagandahan dito ay may kickstarter ito na kung saan di ka matatakot na malobat ang iyong motor dahil pwede mo pa rin mapaandar ang motor mo gamit ang kickstarter. May fuel tank capacity naman ito na 3.9 liters. Alam nyo ba na isa ito sa pinakamatipid magkonsumo ng gas sa market ngayon, at very practical ito sa mga delivery riders at para sa mga naghahanap ng pang daily drive dahil may average fuel consumption ito na aabot sa 67.5 km per liter at naangkop sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng gasolina. Pagdating naman sa lighting system, ang headlight ng Honda RS125 Fi ay gumagamit ng halogen bulb na nagbibigay ng saktong liwanag para sa mas mahusay na visibility sa gabi o sa mga madilim na kalsada. Ang disenyo nito ay sporty at mayroong angular look na nagbibigay ng modernong appeal sa motor. Bagamat halogen ang gamit, ito ay matipid sa enerhiya at nagbibigay ng sapat na liwanag para sa pang-araw-araw na gamit, at di rin big deal dahil marami na tayong pwedeng mabili na aftermarket na LED lights kung gusto mo palitan ang halogen. Ang turn signal lights ay gumagamit din ng halogen bulbs at may compact na disenyo na nakaangat mula sa body ng motorsiklo. Ang mga ito ay malinaw at maliwanag, madaling mapansin ng ibang mga motorista kapag liliko o magpapalit ng lane. Ang kanilang positioning ay nakatutulong sa mas mataas na visibility mula sa iba't ibang anggulo. Sa likurang bahagi, ang tail light ay may malinis at sharp design. Gumagamit ito ng halogen bulb para sa brake light at nagbibigay ng maliwanag na ilaw kapag inaapakan ang preno. Mahalaga ang tail light para makita ng mga sumusunod na motorista ang motor, lalo na sa masama o madilim na kondisyon sa daan. Bagamat ang Honda RS125 Fi ay may halogen-based lighting system, ito ay praktikal, matipid, at sapat para sa mga pangangailangan ng mga rider sa Pilipinas. Pagdating naman sa braking system, ang front brake ng Honda RS125 Fi ay gumagamit ng hydraulic disc brake. Ang disc brake na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na stopping power kumpara sa mga drum brakes, dahil mas epektibo ito sa pagpapakalat ng init at mas responsive ang pagpepreno. Ito ay nakakatulong sa pagkontrol sa motor, lalo na sa mga biglaang preno o emergency situations. Sa likod naman ay gumagamit ng mechanical leading trailing drum brake. Bagamat hindi kasing lakas ng disc brake, ang drum brake ay matibay, mas simple, at mas matipid sa maintenance. Ang ganitong kombinasyon ng disc at drum brake ay karaniwan sa mga underbone motorcycles tulad ng Honda RS125 Fi, na idinisenyo para sa practical na araw-araw na pag-commute, at pinagsasama nito ang tibay,
maasahang pagpepreno, at abot-kayang maintenance. Pagdating naman sa suspension, ang Honda RS125Fi ay gumagamit ng telescopic fork. Ang telescopic fork ay isang karaniwang uri ng front suspension na nagbibigay ng sapat na cushioning at stability. Ito ay mahusay sa pagsalo ng shocks mula sa mga lubak at nagbibigay ng mas smooth na biyahe. Nagpapabawas din ito ng pagod sa rider, lalo na kapag dumadaan sa mga rough roads o long-distance travel. Sa likuran ay gumagamit ng twin rear shock absorbers. Ang dual shock system na ito ay nagbibigay ng magandang suporta at stability, lalo na kapag may dala ang motor o may angkas. Ang twin shocks ay mas matibay at kayang saluhin ang bigat ng rider at anumang kargamento nang hindi masyadong naaapektuhan ang riding comfort. Ang kombinasyon ng telescopic fork sa harap at twin shock sa likod ay nagbibigay ng balancing suspension system. Nag-aalok ito ng magandang handling, kaya't madaling i-navigate ang motor, lalo na sa masisikip o traffic-heavy na lugar. Ito rin ay nagbibigay ng maayos na biyahe kahit sa mga hindi pantay o lubak-lubak na kalsada, na karaniwan sa mga urban at rural na daanan sa Pilipinas. Pagdating naman sa size ng gulong, sa unahan may sukat ito na 70-90 by 17 tube type. Ang front tire ay manipis at design para sa mas mahusay na pagliko at handling. Ang sukat na ito ay nagbibigay ng sapat na grip at agility, lalo na sa masikip na mga kalsada at urban settings. Sa likod naman ay may size ito na 80-90 by 17 tube type. Ang rear tire ay mas malapad kaysa sa front tire, na nagbibigay ng mas magandang traction at stability, lalo na kapag mabilis na tumatakbo o may dala ang motor. Ang mas malapad na gulong sa likuran ay tumutulong din sa pagsuporta ng timbang ng rider at anumang kargamento, at parehong ang front at rear rims ay may 17-inch diameter spoke type. Ang panel gauge ng Honda RS125Fi ay isang analog type na nagbibigay ng malinaw at madaling basahin na impormasyon para sa rider tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge, neutral indicator, turn signal indicator, high beam indicator, shifting indicator at check engine warning indicator. Ang mga impormasyon mula sa panel gauge ay mahalaga upang masigurong ligtas at maayos ang biyahe. At may underseat storage compartment na rin ito na nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga personal na gamit, tulad ng half-face helmet, bag, o iba pang small items. Ang storage na ito ay madaling ma-access sa pamamagitan ng pag-angat ng upuan. Pagdating naman sa body design, ang Honda RS125Fi ay may aggressive at sleek design na nagpapahayag ng sporty character. Ang mga malilinaw na linya at angular shapes ay nagdadala ng modernong atake sa traditional underbone motorcycles. Ang katawan nito ay idinisenyo para sa aerodynamics, na nagbibigay ng mas mababang drag at mas mahusay na performance. Ang streamlined na disenyo ay nakakatulong sa pagpapabilis at stability, lalo na sa mga mas mabilis na takbo. Ang front cowl ay may modernong hitsura na naglalaman ng sharp headlight na nagbibigay ng mas magandang visibility. Sa kabuuan, ang design ng Honda RS125Fi ay nag-aalok ng balanse sa pagitan ng aesthetics, functionality, at comfort, na nagpapasikat sa motorsiklo sa competitive na merkado ng underbone motorcycle sa Pilipinas. Dahil sa matibay na reputasyon ng Honda sa paggawa ng mga dekalidad na motorsiklo, ang Honda RS125Fi ay naging paborito ng maraming Pilipinong rider, partikular na sa mga naghahanap ng abot-kayang transportation na matipid sa gasolina. Hanggang ngayon, patuloy na nagiging popular sa merkado ng Pilipinas dahil sa pagtuon ng Honda sa teknolohiyang eco-friendly at cost-effective na motorsiklo. Para naman sa updated cash price as of October 2024, nagkakahalaga ito sa 75,900 pesos at ang mga available na color ay blue black, red black at gray. Ano ang masasabi niyo mga ka-rider sa video natin? Maaari kayong mag-comment sa ibaba ng ating comment section. Muli, maraming salamat sa panunood at patuloy sa pagsuporta sa ating munting channel. Huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko at para sa mga susunod na review. Abangan!